be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us, sabay-sabay na po tayo dito sa 10, ready, go. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Basahin ko na ulit yung 9. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, inyong provision, Panginoon, protection, the past week, and maraming sa buhay namin, Panginoon, blessing din, I pray, kayo po pala, especially sa ganitong magawain ng pag-aaral. Kailangan namin po maintindihan ang gusto niyong gawin namin, Panginoon, at sa karamihan sa amin, alam na rin yan. Ang topic namin ngayong umaga, Panginoon, huwag kami magsawa, huwag kami mapagod. Tulungan niyo po ang bawat isa, especially again, kanya-kanya po kami ng paglakad sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Iba-iba din kami ng pagsubok, iba-iba din po kami ng nagdadaan ng Panginoon, kakayanan. Iba-iba din po kami, so kaya po kayo po tumulong, gamitin niyo po yung salita, gamitin niyo po yung lingkod. Bigyan po kami ako ng maayos na kalagayan, Panginoon, ngayon. I-deliver ito ng maayos according to your spirit and wisdom, Panginoon. Kayo po magagabay sa bawat isa, kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po tayo. Good morning po sa lahat. Good morning po. Parang may kukunto. Okay. Masyado malakas natin. Yan, check mic test yan. Okay na. Title po natin ngayon, Not Weary in Well-Doing. Tama ba yung lego dyan? Not weary in well-doing. Sa Tagalog, hindi napapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Amen. Sino dito pagod na? Tingnan mo ang mukha niyo. Si Lenlen, wala pang anak, magkakaroon pa lang. Kaya hindi pa pagod yan. Si Ma'am Joanne, nakangiti ka sila, parang hindi halata eh. Ang di na mapagod. Pag nabuibisita lang ako sa kanya. Buibisita ako siya pinsa. Doon ko nakikita ang mga nanay po. Grabe yan. Amen? Ate Marge, kaya pa? Nakalamang kayo sa amin pa, dahil anak na. 6, 7. Pero okay pa. Yung pagod na dito. Si Daddy okay pa rin, man. Stephen mo ang pagod sa... So normal po yung nakapagod tayo, man. Walang superman sa atin. Ano yung sabi ng weary? Ano yung sabi ng weary? Halo-halo po kasi itong weary, no? Yan. So hindi lang pagod, nakakatakot. Tingnan natin dito para carry tayo. Yun, exhausted. Excuse me po. Alam niyo, exhaust. Naubos na. Lakas ulit, vigor, parang yung kayo nag-basketball yun, parang lumilipad eh, parang kaya maya anong tawag nyo doon? Malamya na, parang may sakit na eh. Maya pagod. Pag napuyat ka sa trabaho, sa kakaisip, huwag kayong isip ng isip ha, lalo walang isip. Pero ang hirap doon, si Pastor, lagi na ano yun eh. Kasi nga na, lalo daw pag pera daw, isip ka ng isip. Isip na. Nakakapagod yun. Freshness. By the way, yung kaya pinatanggal ko kayo mamayan eh. Yung picture ko ata nung last ano, nakita niyo ba yun? Yung itsura ko. Ba't nilagay mo pa dito? Katatapos ko lang umubo.
Nakita ko parang naawa ako sa sarili ko, ganito ba ako? So, ganun po yung itsura ng, yan nga, no? Naubos yung lakas. Yun na rin yun, no? Ito rin, maganda. Having one's patience, tolerance, or pleasure exhausted. So, hindi lang lakas, pati yung iyong pasensya. Saan ba yung nakakita kayo kahapon nga? Salamat. Sa daddy kasi, salamat kay daddy. Yung mga ganong restaurant, ang sarap kumain kasi talaga, pati mga tao doon, sir, alam mo, mga professional eh. Diba? Kasi nga, bayad siguro. Talaga professional yung mga yun, you know? Ang sarap kumain kasi, ang galing pa may pag-usap. Ay, sir, pwede ba? Oh, yes. Ganahan ka talaga, tapos may birthday pa, kinantahan pa yung may birthday. Eh, sabi ko, wag na, yun, nakakahiya. Ganun din kasi ibang restaurant, you know? So, ano ba yung sasabihin? So, maganda yung may lakas ka, no? Nakakita ba kayo nag-preach na parang di siya interesado sa sinasabi niya? Pumunta kayo sa iba. Iba ng OA naman. Para mga host ng Itbulaga. So, gusto yung may energy. Para kayo, parang nadadala rin kayo. Okay? So, balik tayo ngayon sa topic natin. Kasi nasasabi dito, huwag daw tayo mapagod. Nakakapagod minsan. Kaya may mga aralin tayo ngayong umaga na para makita natin at maintindihan at ma-encourage ang bawat isa na hindi talaga dapat na mapagod. Kung mapagod naman, hindi naman yung totally bibigay. Hindi nagpapatuloy. Nakakapagod naman mag-church. Kasi, ano nagpapagod sa'yo? Diba? Minsan nakakaano rin kayo. Gagising ka na maaga. Monday to Friday nga, di ba? Trabaho ka na rin. Sabado, minsan, nag-overflow pa sa ministry, ganun din. Pero pag sanay na yung katawan mo kasi, hindi mo pinapagod din sa ibang bagay yung sarili mo, kaya yan. At saka dito, more spiritual naman, nare-recharge ka naman eh. Hindi mo tayo nag-dumbbell dito, alis gusto nyo. Nag-sparring. So, kaya yan. Basahin ko yung mga paralegals muna dito. Ito na naman, sorry. Sorry po. Kailangan ng palitan ko. Ang taba ako kasi may ipit eh. Sabi dito, may paralel yan eh. 2 Thessalonians. Basa nyo nga po. Ready, go. But ye, brethren, be not weary in well-doing. So, ganun din. So, again, si Paul to, kanina, sa Galatians. Sige, ganun talaga. Ibig naintindihan ni Paul, napapagod siya. Nakikita niya mga kapatid, napapagod din. At maaaring napapagod yung iba siguro, hindi. Kaya ini-encourage tayo na huwag tayo mapapagod. At kung mapagod, marinyo po tayo. Parang yung artista sa saan yun? Isaiah. Ano yun? Yung eagle. 40, di ba? 40. So, mapagod ka man, pagpalakas ka ulit, pag malakas ka na, lingkod ulit, pagod, pahinga, huwag mo pahingang sabbatical tawag nila dun. Absent muna ako ilang araw. Hindi ko pa alam. Okay. Sa church, huwag ganun. Dahil ibang lakas, kailangan mo din dito. Ba't ka absent? Amen? Amen. Yung kanina, yung mga testimony. Kung wala ka dito, sa mga pulutin yun, di natin na-record yun. Nasip naman, nakikinig yung recording. Kaya sabi dyan, gano'n pala ako. So, yan ang topic natin ngayong umaga.
Wala akong masyadong close reference. Naalala ko lang kilala niyo ba yung muntik mamatay? Philippians yun eh. Sa paglilingkod sa Diyos, muntik ka mamatay. Nagkasakit na. Alala niyo yan? Huwag niyo makakalimutan to. Actually, ito yun. Sabihin mo nga, Epaphroditus. Abisaduhin niyo yan. Epaphroditus. So, yung mga ilang beses na nabanggit dito sa Philippians. Kasi para siyang mensahero. Mabuti man lang kung nakasakay siya sa IAs. O, sabihin mo nga kay Bud, ganito gawin mo. Tatawag na nga lang tayo eh. Sa kanila, pupuntahan niya yun. Yung masasabi dito ni Paul. Kay Epaphroditus. Excuse me po. Actually, baliktad. Pag may yung church, may pinadala kay Paul, minsan pera, minsan ano. Dadalhin niya yun, wala pang GCash nun, by the way. Sino na-hack ang GCash? Wala akong pera, pastor. Iyahatid di pa po dahil. Paano kung bumabagyo pa? Paano kung kapos di sa budget? Di nag-ano din siya, no? Hindi siya makapag-grab. So, ang hirap. Kaya, kailangan may gumawa. Ang example si Papa din, my buyer, companion labor follows soldier, but your messenger, he that ministered to my wants. Ang daming trabaho ni Epaphroditus. Messenger, pag may kailangan si Paul, na syempre hindi niya magagawa, o para hindi na siya iuutos niya ngayon. Kaya, kahit po sa mga pastor na observe ko po yan. Minsan, karamihan po dyan, pag medyo may mga assistant po yan. Kailangan kasi. Sabi niya, for he longed after you all, and was full of heaviness because that he had heard that he had been... Ano kaya sakit nito? Hindi natin alam, pero siguro hindi ganun ka, hindi ganun ka mild kasi nga, nabalitaan, may sakit eh. Sabihin, ano ba mga sakit na mensahero? Wala akong kilala. Yung mga messenger namin, wala eh. Siguro, alam ko. Ano wala na sakit? Loobo. Nakalagnat, ganyan, fatigue. Bakit daw siya may sakit? For indeed, kino-confirm na may sakit. Hindi lang basta sakit. Ay, basa nyo nga pa, 27, Digo. For indeed he was sick, nigh unto death, but God had mercy on him, and not on me only, but on me also, lest I should have sorrow upon you. Ngayon, so, seryoso po yung kalagayan ni Epaphroditus. At another proof to, hindi ibig sabihin naglilingkod ka sa Diyos, smooth sailing na. Hindi ganun. Madalas, naglilingkod ka nga, pag lalo ka pang gusto subukin ng Panginoon, lalo ka pang gustong gamitin, subukin ka, doon mo pa mararanasan yung mahirap. Anday, kaya unang lesson dito, wala pa tayo sa, mayroon tayo sa Galatians. So may lesson na agad dito, mga lesson dito, ang mga lingkod ng Diyos, marami nang naglingkod sa Diyos. So hindi ikaw yung una, huwag kang ako naglilingkod sa Diyos, marami nang gumawa. And so, yung makakatulong sa atin yun. Kaya sinasabi ni Paul dito, example po to sa Philippians. Para hindi na sila mag-alala, sa atin din. Yung mga tao palang halos mamatay na maglilingkod ng Diyos. Again so hindi natin, mas gusto natin tayong paglilingkod, maayos at matagal. Kaya mag-iingat tayo, huwag naman tayo yung hindi ako kumain basta para mapag-soul winning. Hindi na ako kumain basta nilakad ko mong talban agad dito para makaten kahit umuulan. So maging wise din tayo. Pero kasi hindi naman sinabi dito pero siguro
I believe, matalino naman to si Paul, i-advise niya kanyang messenger. So baka talagang sa daming gawain. Sabi dito, God had mercy on him. So may awa naman ng Diyos eh. Hindi yung tipo, papatay tayo, naglilingkod tayo sa Diyos. Naalala ko tuloy yung Israel, ganun eh. Sabi ni Moses, pinakiusap kasi papatayin na sila ng Diyos eh. Kasi naasar eh. Yung parang bargaining ni Moses, sabi niya, Lord, pahiya tayo pare-pareho niya. Ngayon sabihin, Nice, sorry po. Kaya gusto ko sabihin nun, huwag tayo matakot maglingkod sa Diyos. Pwede lalo nating makaasa tayong maprotektahan kasi naglilingkod na tayo sa Diyos. Kasi po may mga naglilingkod sa Diyos na yun nga, pag naka-experience ng pagsubok, masyado naman nag-iisip. Ako naglilingkod na nga ako eh. Nag-church na nga ako eh. Doon nakaranas sa pagsubok, sabi, parang mali ata yung ginagawa ko. Yung pag-arating ngayong umaga. That's not the case. Okay? Kasi sabi dito, God had mercy on him, and not only him only, but on me also. So, gaano kamahal ni Paul itong si Epaphroditus? Kasi sabi niya, pag namatay si Epaphroditus, pati ako yari. Kasi messenger ko to, ang hirap mag-train ng tao. So, bawas na naman ako, kaya sabi niya, lest I should do. So, kaya ang Panginoon ay may awa. Amen? So, kaya sinasabi ni Daddy, makakagat siya ng ahas. Huwag naman, amen? Kasi siya, kawawa na siya, kawawa rin tayo. Di ba, ang hirap niyang maghanap ng tao. Tapos mabawasan pa tayo. So, kailangan nga natin ng tao talaga. Kaya huwag na kayong mawala, amen? Iyan nyo na sa sarili niyo. Pag may nakita kayo dito, hindi pa masaya yung mag-backslide. Lalo mo pinapahirapan yung sarili mo. Kung nahihirapan ka na ngayon, lalo pa. Ang hirap nun. Sige, punta na po tayo sa ating bilisan lang natin to. Sa ating main verse. Sabi po dito. Hindi ko na ginawang points, pero ang daming points po dito. So number 1, again, title natin is Not Weary in Well-Doing. Ano ba yung picture ng tao na parang hindi napapagod? Parang lang, kasi lahat napapagod eh. Pero bago pala lahat yan, ang gusto kong sabihin, kung mapagod tayo, dapat mapagod tayo sa kasalanan. Nakakita na ba? May nag-asawa ba sa kasalanan? Meron din. Imagine mo ikaw ano ang kasalanan ng magnanakaw ka. Wah, hirap din nun, di ba? Iba, minamaster niya, pero ang hirap nun. Nag-iisip ka, mahuli ka. Kaya iba kahit ginagawa ng ibang tao niyan, sabi ko, nakakasawa din. Nakakapagod din. O kaya sinungaling ka, nakakapagod yun, nakakaano ng utak yun. Sinungaling ka na naman, pwede ka sabi totoo. Lahat basically ng kasalanan. Doon tayo dapat mapagod. Ano pa? Gusto mo makarinig ng dalawa? Ano yung mga kasalanan na dapat tayo mapagod doon? Yung hintuan mo na kasi pagod ka na. Spiritually po yan, no? Ano yung mga kasalanan na maging tamad? Napagod ako, maging tamad. Galing nun Kaya tama, kasalanan din yun, no? Hindi ko inaasahan yun. Tama rin yun kasi pag naging tamad ka, tatanungin ka, mag-isinungaling ka na naman. Tama din po yun. Pero by the way, nalala ko tuloy yun. According to survey daw, sa US, ang hilig nyo mag-survey yung mga yun. Totoo daw, yung walang ginagawa, sila daw yung pagod. Paano nangyari yun? Pero yung mga matino nagtatrabaho, tulog yan paggabi, refresh na naman, excited pa sa trabaho. Yung walang ginagawa, yun daw yung pagod. According sa yung makakalimutan yung survey na yun. Feeling kasi yan, nararamdaman.
pagod ka na sa buhay mo. Parang ganun. Ito na naman, gagawin ko. Ayaw mo na ginagawa mo. Ano ba? Isa? Sabi ko dalawa, di ba? Ano pa pong isa? Sa? Hindi yung kasalanan muna na dapat nating kapaguran. Bisyo, yun. Inom na naman ako. Yung iba kasi gano'n, parang feeling niya, ano na yung automatic na eh. Baka mamiss siya ng ano niya, yung tindera ng alcohol doon. Nakakapagod yun. So iba dyan, pagod na po yan, pagod. At dapat ka mapagod doon. Kasi talaga nakakapagod yun, sabi nga nila. Nakakita ka ng mukha na ano, yung namumuhay sa kasalanan yung tao. Pag tinignan yung mukha niya, di ba kasi pag nag-soloing tayo ganun, iyabang pa niyan eh. Kaya tingnan mo yung mukha niya, wala nang kaayos-ayos. Kaya nga andun tayo eh. Sa man lang na ano, umayang pahinto, maligtas siya. Mga itsura, di ba minsan kahit bata pa. Parang minasoloing natin. Kaya tayo, fresh na fresh tayo, pumunta tayo, nasa bahay pa, tulog pa ng ano. Hindi mo alam, ginawa nung gabi. Tapos ang babata pa, haggard na. So doon tayo dapat mapagod. Kung tayo rin, kung meron tayong in-involved ng kasalanan, hindi po mawawala yan, pero dapat na mawala. Isipin niyo yun, doon tayo dapat mapagod. Tigilan na! Di ba? Nagpapabigat pa sa'yo, pagod ka pa, hindi ka pa effective, tigilan na yun. So dito naman ngayon, baliktad. So hindi tayo dapat mapagod sa paggawa ng mabuti. Alamin mo anong ginagawa mo? Uy, mali ata to, mapagod ka na dyan. Pero pag maganda, wala kang masabi. Even ibang tao na kahit gusto kang i-criticize, walang masabi. So winner ka eh. Asan tiyaga mo? Church na naman, preach na naman, aral na naman. Nakakapagod, hindi nakakapagod dyan. Pahinga ka lang konti, kung anong magagawa mo, Bible quiz, kung anong ma-review mo. By the way, kasi pag nag-a-adjust naman po yung katawan natin, alam nyo ba yun? Scientific po yan. Pag sinanay mo yung sarili mo na ginagawa mo isang bagay, kahit daw yung gutom, mag-a-adjust yung katawan mo. Ang galing ng Diyos. Hindi kayo pina-challenge ko lang dito, papahirapan kayo. Papahirapan ko ngayon. Uy, hindi sila nahihirapan. Ano pa? Bible quiz. Pati bakasyon, all waiting. Lawaw nga lang kayo naman. After, di ba? So, di tayo dapat mapagod. So, bibigyan ko kayo ng mga dahilanan dito sa chapter na to. Para tayo di mapagod at tayo ay magpatuloy. At ba yun, sabihin ko na sa inyo, kaya ako na yung topic na to kasi nga minsan nakakuha ko na kayo, naintindihan ko kayo, iba nagkukulang na rin. Ano kayong problema? Yun po iniisip ko sa inyo, panalangin ko, hindi kayo matulungan din kayo. Kung ano may pinagdadaanan kayo, dati active na active, and then ngayon hindi na masyadong active. So baka napapagod. Kaya na panalangin ko, Lord, tulungan nyo kami, men. Tulungan niyo po siya. Kung pinagdadaanan niya, nakapagod siya, bakit siya nakapagod, dumadaanan din po natin ngayong umaga yan. Okay? Tuloy na natin. So number 1, kasi po dito, hanggang verse 10 lang po tayo, and then onwards, may isang point lang dyan. Okay? So number 1, sabi dyan, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in a spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, ano napansin nyo dyan sa Tagalog? Nag-a-advise lang si Paul dito. Kung ikaw, nakita mo yung isa, nagkamali, nagkasala, yun yung sabihin nun, overtaken in a fault. So, talaga meron. Sabi na, siguro nagsisikap din naman siya, kaso, talagang nagkamali. Ano gagawin natin?
Eh sabi niya, kung ikaw yung spiritual, ano yung spiritual, di ba? Positive po yan. Mas matalino ka, mas malakas ka. Ang dapat mong gawin, tulungan mo siya. Kunwari nga, hindi na uma-attend. Dati, kompleto. Nakita mo, nako, si kapatid, mukhang tinatamad. Mukhang nangihina, mukhang may ibang pinagkakabalahan si kapatid. Anong gagawin mo? I-chismis mo. Ang hina naman talaga dito eh. Anong dating sa kanya nun? Baka lalo siyang ma-down, discourage. Ngayon, kaya ang appeal sa atin ng Panginoon dito kung ikaw spiritual ka. Kaya magpaka-spiritual ka din. Kasi hindi ka makakatulong kung ikaw hindi ka isa ka pa. Isa ka pang mahina. Kung isang gawin mo daw, restore. Alam mo yung magandang ginagawa niya, medyo nag-backslide, medyo nabawasan. Parang balik mo lang muna doon. Sabi dyan again, hindi ka mayabang, spirit of meekness. So kaya ang hirap mo mag-minister kasi nga dalawa lang yung kinoconsider mo eh. Hindi mo nang gustong sabihin, yabang mo naman eh. Kasi nga mayabang ka talaga. Ibig sabihin, ang pang-ano mo tayo, pang-asar lagi. Eh, minsan okay yun, minsan madalas hindi. So kung spiritual ka talaga, alamin mo paano mo siya may restore. O sige, isa na natin yun. Kunwari, yung panay absent, anong pwede mong gawin? O nahihirapan ka ba? Anong kailangan mo? Susunduin kita. Yan, mga ganun. May restore, ibig sabihin, tinutulungan mo siya. Ano ba kailangan mo? Gisingin kasi, nasira yung cellphone ko, wala akong alarm. O sige, nakatokin kita ng gantong oras. So nakatulong ka. Eh sabi diyan, considering thyself, baka naman ikaw yung reason, right? Pupuntahan mo mo siya. Nangyari sa atin yun, di ba? Ay, sunduin ko muna si kasi ang bira, hindi na nakapunta. Sila na yung nayaya. So gano'n yan, bago ka magpakalakas-lakas dyan, siguraduhin mo, malakas ka. Hindi yung tutulungan mo yung isa, ikaw yung madadala. Anong kinalaman sa lesson natin? Yun nga, kung para hindi ka mapagod, siguraduhin mo spiritual ka. So, ano yung sabi natin kanina? Ano yung mga bagay na nakakapagod? Nakapagod. Sa akin, wala na masyado eh. Nagpuputol ka ng kahoy. Mahirap ba yun? Napakahirap nun. Paano kayo di mapagod kung mahirap nga? Dito sa point na to, magpalakas ka. Yun nga. So, ang ordinaryong tao ay nakakaputol. Isang lalaki nakakaputol ng 2 kahoy, 2 puno sa isang araw. Yun talaga trabaho mo eh. Amen? Paano ka hindi mapagod? Ha? Tama naman yun. Kaya dito sa point natin, yung point natin kasi dito, nakakatulong siya kasi spiritual siya. Malakas na siya. Kaya doon sa parang hindi ka mapagod sa 2 kahoy, 2 puno sa isang araw, magpalakas ka. Pag malakas ka na, kulang na yun. Ano, 2 lang? Ano kala mo sa akin? Ganun. Pag malakas ka, mas makakatulong ka. Hindi ka pagodin kasi malakas ka na eh. Be spiritual. Ang point natin ito, maging spiritual ka, palakas ka. At isang paraan para maging malakas ka, consider mo yung sarili mo. Ang dami pong beses na nakita natin sa churches. Kala ko malakas si Bud, siya pala yung bagsak. Diba? Iba, maayos na Kristiyano, nagpastor. Hindi naman niya pala kaya. O edi lalong nasayang kasi ginagamit na siya dati. Nagmarunong or something. Nangyayari din yan. Eh, mayroong kwento sa Luke, di ba? Si Jesus.
Sabi doon, siguraduhin mong, una, magpapatayo ka ng building. Sabi doon, kailangan, tingnan mo rin kung meron kang sufficient, na hindi ka kukulangin. Kasi daw, pag nagtayo ka ng bahay, gumastos ka sa 1 milyon, kala mo makapagpatayo ka ng 5 floors. Eh di, meron ba akong perang pa doon? Bahala na, tuloy lang. Patayo ka, pundasyon pa lang, ubos na yung pera mo. Ano yung tsura ng building ng pundasyon lang? Wala. May konting ganun. Ano yan? So, parang ganun tayo na ministry minsan. Kinapos. Ang pangit, tingnan, tatawaan lang ka eh. So, pwede ba magpaka-spiritual yan? Soul winning. Gusto mo maging soul winner, di ka nagkakabisado. Hindi mo iniintindi ng gusto, hindi mo inaaral yung ibang tao, hindi ka nag-a-attend, hindi ka sumasama sa marunong. Gusto mo, may points ka agad. Panghihinaan ka niya, bandang uli, bagsak. Okay, kaya do not be weary, amen? Paano? Palakas ka. And then, bear ye one another's burdens, so fulfill the law of Christ. So, pasok na agad yun. Gandang bagay yung ginagawa niya. Pinufulfill niya yung batas ng Panginoon. Another point, sorry po. Paano nga? Nagpalakas ka, number 2, humingi ka na ng tulong. Amen? Kasi pag ikaw pala ay may katulong, hindi nakakasawa, hindi nakakapagod. Sabi ko kayo kahit ano yun, yung balik tayo sa puno, 2 puno. Kaya mo yun isang araw, eh nakakapagod na. Eh may katulong ka ngayon. Kahit tagahasa lang, taga-kuha ng, di ba? Ikaw tuloy-tuloy ka lang, hindi nakakapagod. Kasi may katulong ka. So number 2, consider na meron kang katulong. Totoo yan, kahit soul winning, gano'n. Gusto yung makarami, asa nakakapagod. Subukan yung 2 kayo, salitan kayo. Walang tigil yun kahit nasa park ka. Pagkatapos siya, ikaw pahinga, siya naman. Nakakuha ka rin ng idea, dali ka. Ikaw na naman. Walang tigil yun, nakakarami kayo nun. Ganun sa kahit saang lugar, kahit anong bagay. May mga bagay na kailangan ikaw talaga yung walang pag-aaral, di pwedeng yan, share. Kaya minsan may Bible quiz tayo, yung tip ko sa inyo, di ba? Kunwari, by team. Sino pong sumama nun sa, ay individual ba yun yung sa inyo sa diadem? Ayan, so kunwari, ang topic nyo, John yun, di ba? Eh, 4 kayo, pwedeng kabisaduhin nyo yung chapter 1, ikaw chapter 2, chapter 3, chapter 4. Sa halip na lahat, ganun, pare-pareho kayong 4 na chapter. Ano mas madali? Eh pag nagtanong naman, tatanong anong sagot natin? Diba? Ang dali ng trabaho pag may katulong ka. Eh number 2 po, para hindi ka mapagod, humanap ka ng katulong. At hindi ka magkakatulong, mayabang ka. Hindi. Tandaan nyo, kahit saan po, kahit sa trabaho, kahit saan yan. Diba? Ayaw na mag-asawa eh, kaya kong buhay. Ako pa. Hindi kailangan nagtampo ka lang, nabasted ka lang 1 beses. Sabihan ka lang pangit. Ayaw na mag-asawa. Huwag ganun. Kailangan sa buhay yan. Amen? Amen. Masaya din yan. Okay na ulit. Next. Number 1. Magpalakas ka. Number 2. Hanap ka ng kasama. Number 3, may basa nyo ulit. Ready, go. For if a man thinks himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Number 3, huwag mo loko yung sarili mo. Ganun lang kasi dali yun. Diba? Kasi pag nilaloko mo yung sarili mo, parang trabaho na naman. Doon na tayo sa puno. Yun na lang. Kuha-kuha nyo lahat. Huwag ng IT, okay? May 2 puno. Yun ang trabaho mo. Kailangan maputol mo yung puno kung natin wala pang mga makinarya. So meron ka ng kasama, nagpalakas ka na. Ang problema, tinanong ka. DM, ilan ba kaya mo? Kaya mo bang dagdagan?
Ngayon, 2 puno lang sa isang araw. Kaya mo ba yung 4? Eh dahil nagpapa-impress ka, boss, ano kailangan mo sa akin? Kaya ko yan. So niloloko mo sarili mo. At nangyayari po to, kaya nagwiwiri po iba, na-exhaust. Bandang huli, kinaka po sa ministry. Niloloko mo yung sarili mo eh. Ang dami po yan, kahit sa soul winning na naman. Nagpanggap-panggap pa dyan, nag-ano ka dyan. Kaya ko na to, alam ko to lahat. Eh, tinapatang ka ng demonyo. Pahiya sa akin to. Yan. Ang dami pwedeng gamitin demonyo sa'yo. Alam nyo siguro yun, sa tagal na natin nag-ano dito eh. Sa dami ng kulto, sa palagay nyo, hindi yan pinag-isipan ng demonyo. Hindi tayo inaral nyo, inaral tayo nyan. So alam nyo yung mga baguhan, tsaka yung mga magpapalaki, aral na magpapogi. Alam mo, soul winning ako, 1,000 na ligtas, yung mga ganun eh. Kahit sa samahan namin, mapapansin na ewan. Mga taga-Africa, yung pala, nangihingi ng support. Kung niloloko mo sarili mo, makapagod ka. Hindi mo kaya, sabihin mo, kaya mo. O sino ka ba? Ano ba sa palagay mo ikaw? Superman? So ito, mag-pray lang natin sa halala. Parang, ano lang naman natin yan, pero kaya lagi ko yung tinatanong, kaya ba natin? Mo kaya naman, magtatatlong taon na tayo. So okay yun, pero huwag mo loloko yung sarili mo. Kasi pag niloko mo yung sarili mo, loko-loko ka nila. Pero nagsabihin, sa topic natin na makapagod ka. Kaya to, hindi pala. Okay? Eh, pastor, by faith nga eh. Dali ah. Para sa mga hindi pa inabutan yung preaching sa Hebrews. By faith na yan. Maganda yung by faith. Anong definition of faith? Okay, preach ko dito sa diadem. Kaya hindi ka sabi doon, faith is the substance of things hoped for. The evidence of things unseen. Pag faith, hindi yung sinusubo lang. Naisipan ko yun, kaya ko yun. Hindi ganun ang faith. Ang faith, may pananggagalingan ka, ina-assess mo. Naniniwala ka pa talaga, kaya mo 4, 2 lang, hingal ka na. Ano ka na, okay, marathon na lang, pwedeng ganun. Hindi ka naman nag-train, takbo lang naman eh. Siyempre, walang tuloy-tuloy yun eh. Baka sumusuka ka na sa pagod. Matay ka pa eh. Kasakit ka pa. So, hindi ko na patagalin dito. Medyo obvious na to eh. Huwag mong loko yung sarili mo. Amen? Verse 4, actually may kinalaman sa verse 3. Sabi niya, but let every man prove his own work, and then he shall have rejoicing in himself alone and not in any. So, medyo mahaba ito, no? Ano ibig sabihin yan? Bakit siya mag-rejoice in himself alone? Ganito yan, medyo may kinalaman nga sa 3. Ibig sabihin kasi nga, kaya yung iba nagpapanggap kasi gusto niyang makita siya. Wow, ang dami naman naligtas, oh. Nakarami kayo nun, So, nakaka-exhaust yun kasi gusto mong, niloloko mo yung sarili mo, niloloko mo yung iba. Kaya ang solusyon doon, para hindi ka maging ganon, patunayan mo muna, kaya ko ba to? Sa ministry ganyan, soul winning, kaya ko ba to? Paano malaman kaya mo? Isang bagay. Nasubukan mo na. Nagawa mo na. Kaya ko na kasi nagawa niya yun eh. Ano? Hindi ikaw. Nagawa niya yun eh. So okay na yung isang gayayo, pero para hindi mo loko yung sarili mo at hindi ka ma-weary, hindi ka mapagod, unti-unti lang. Amen? Prove your own work. Para ito kahit sa amin, gusto to eh. Sabi nila, pag nagawa mo isang bagay, rejoice, ibig sabihin, reward mo yung sarili mo, ano man yan. Pero at least alamin mo, kaya ko to, nagawa ko na to eh. At masaya ka kasi napatunayan mong kaya mo. Amen? At hindi lang yabang. Kasi nagawa mo eh.
So, kinalaman na to. Ito, medyo ano na to. For every man shall bear his own burden. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo kayang at hindi pwedeng tulungan ka ng ibang tao. May mga bagay na ano, sarili mo talaga. Ikaw yung dapat gumawa. Amen? Another point. Ito medyo ano to, specific to. Hiwalay ito sa ibang points. Ay base po, ready go. Learning that is taught in word, communicate unto him that sufficient in all good things. Ano yung sabihin ng communicate? Ang sinasabi lang po kasi dyan, yung mga nagtuturo sa'yo, mag-communicate ka sa kanya. Kung ikaw yung tinuruan, yung nagtuturo sa'yo, mag-communicate ka sa lahat ng bagay. Ano sabihin ng communicate? Ang alam natin ngayon is, pausapin mo. Pwede magtanong. Kasi yun yung alam natin communication. Tama naman yun, pero pansinin nyo to. May isang communicate. May isang definition ng communicate na hindi na masyadong ginagamit. Ito na kasi may nagturo din ito sa amin. Convey knowledge, sabihin mo. Pakita mo. Ito yung ibig ko sabihin. Communicate, tama yun. May sabi dito sa number 3, ano sabi dyan? Isa daw sa mga ibig sabihin nito na hindi na yan saan ginagamit. Doon ginagamit yan sa Bible kasi. King James. Anong kinalaman ng share? Kinalaman ba yung share sa communicate na pag-usap? Tanungin niyo yung mga sino pa. Kahit sino nagtatrabaho, ganyan. Paano mo nalaman na ayaw ka na ng employer mo? Hindi ka pinapasweldo. Ay, kinammunicate niya sa'yo na gano'n. Or baliktad naman. Gustong-gusto siguro ako dito magstay. Ayaw akong mag-resign. Kasi kahit anong binibigyan ka niya ng kailangan mo, kahit di mo kailangan, huwag ka lang umalis. Kaya gano'n yan eh. So, may kinalaman pa po kasi inaaral ko rin ito, communicate, Kahit dito yung pinaka-origin niya is mean eh. Talagang ganun ang ibig sabihin ng communicate. Saan nakakuha yung share? Tingnan natin sa Bible mismo. Baka nagkakamali tayo, hindi. Kahit easy, tingnan mo to, mapapansin natin yung talagang ibig niya sabihin sa King James sa Then when by revelation communicated unto them that gospel which I preach unto the Gentiles. So anong ginagawa sa gospel? Di ba sineshare? Pero totoo din, kino-communicate, sinasabi mo, so nare-reveal sa kanya. So, patas yun. Pero meron pa dito eh. Ito yung kanina natin, dito sa Philippians. Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Anong sabihin nun? Kinakausap niyo yung ano? Hindi lang. Kung si Paul ay may pinagdadaanan, tinutulungan siya ngayon. Okay? Lalo na tong Philippians po, giving ano to eh. Verse 2, sabi dyan, now you Philippians also, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Anong communication yan? Usap lang? Hindi. Kasi alam nila, si Paul may pangangailangan, pwede siya magtrabaho pero napakahirap naman. So si Paul ay nagtatrabaho minsan, pero minsan hindi. Pag may support na siya, ba't siya magtatrabaho? Diba? Kaya sabi niya dyan, yung mga Philippians pala, salamat, sinesharean siya ng kung ano man, di ba? Kung ano may share sa kanya. Sa panahon natin talaga, pera na yan kasi mabilis, di ba? Pera ka, salip na share ko sa yung pagkain ko, eh baka panis na yan, no? Pera na lang, and then ikaw na bumili ng pagkain mo.
Ito na. 1 Timothy, ganun din. That they do good. Sino tinutukoy dito? Yung mga anak ng Diyos, siyempre. Tsaka especially, sino daw? Mga kapatid na anong klaseng kapatid? 1 Timothy 6, di ba? Diyan yung nandiyan yung ano eh. The love of money, di ba? Itong mga kapatid natin na mayaman sa sanlibutan. Nilinaw niya kasi nga may mga kapatid, salamat, pinagpala din sa mga bagay na may kinalaman sa libutan, no? Kasi pera. Kaya sabi dyan, para naman sila hindi maging mayabang at magtiwala sa mga pera. Kung di sa Diyos dapat sila magtiwala, ano kailangan? Charge them. Kasi obligahin mo minsan, sabi ko kaninang Sunday school, di ba? Minsan nagpaparinig yung pastor, bad, anong gagawin sa pera mo? Parang ganun. Para, sabi dyan, magtiwala lalo sila sa Diyos at lalo niya ma-enjoy. Ma-enjoy niya lalo yun kasi yung pera tinitingnan niya. Ganyan-ganyan lang. Lalo yung mga nag-stock exchange, sa taas, ba? Taas ka ba? Mabubulag ka nun eh. Kaya sinabi niya, that they do good. Ano kaya yung do good na yun sa may pera? Palagay nyo. Ano dapat mong gawin sa pera mo? Hindi sabihin natin, tuloy mo lang. In good works, ready to, willing to, share, communicate. Malinaw na. So nakailatan, hindi ko na tuloy sa Hebrews, hindi naman ganun ka ano. Pero talagang ibig sabihin sa communicate sa King James is mag-share ka din. Salamat si Ate May doon, nag-share. Amen? Kasi alam niya yun eh, may trabaho naman siya, tsaka alam niya, ang mga bata rin, alam nyo, hindi namin sinabihan si Ate May. Pero napansin siya, parang salamat sa pastor. Libre lahat dito ah. Ako na kayo tinuruan, ako pa yung pinakain. Nakakaya naman, di ba? Naintindihan yun. So alam niya, may kinikita rin, hindi naman napakalaking bagay. Ay, mag-ano din ako, mag-share din ako. Amen? Ayun. Lalo na daw, pag ikaw yung tinuturuan, sinong share-sharean mo? Dino? Kita nyo na, biglang ayaw nyo na eh. Yung problema ng pastor talaga minsan eh. Ano? Ako naiintindihan ko yan kasi nga, alam nyo na, naging dyan din ako sa kalagayan nyo eh. So, dami natin yung nakikita ang loko-lokong pastor eh. Oh. Kaya kayo parang aloof ka na dun. Pero yun talaga sinasabi sa Bible, tinuruan ka, pinagpala ka. Anong gagawin mo kay pastor? Magpasalamat ka. Okay nga. Eh minsan-minsan talagang pinagpala ka na eh. Huwag natin pag-usapan to. Hindi. Share mo rin. Lalo pagkita mo talaga na nagtatapat para sa inyo yun. Hindi lang sa iyo, pamilya mo. Hanggang sa patay na si pastor, yung gawain, nagpapatuloy. Hindi mo palang maisip na gawin ko na sa pera ko. Ibaon ko. Sino may kinabang pag binaon mo yung pera mo sa sa baul? Anay, sa bangko. Yung bangko, yung property mo, sino may kinabang nun? Namatay ka, wala nagbana. Yung state. Salamat yun, sila magbenta nun. Sino dito ang gusto mo magyari sa gobyerno yan? Magpalain ng Diyos yung gobyerno natin. Sobra na nga sila eh. Amen? O kaya ano lang to, ibig sabihin, dito kalabisan, amen? Yun. Mahina eh. Ayun na, may sido na lang. Ayun ako, 10 minutes. O bakit tayo dapat hindi mapagod? Another point, sabi dyan, be not deceived. God is not mocked. Ang Diyos di pwedeng lokohin, asarin. Kasi,
Nagbasa nyo nga, ready, go. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo eh. Kaya ganito yan. Kung ikaw papagod-pagod ka, naglingkod ka ng konti, napagod ka, ano aanihin mo? Lalo sa pagtatanim. Ang sipa mo andun na yung maguna, kaso tinatamad na ako mag-ani. Patayin ka, di na sayang. Kaya do not be weary, huwag ka mapagod. Sa ministry po, gano'n yan, dekada yan, magtatanim ka ng mga 50, 20 years, saka ka aani. At kung hindi ka umani dito, sa langit po, yun ang team natin ng anniversary, di ba? Rewards. Huwag ka mapapagod. Abangan mo yung rewards ng Panginoon. Basta tagal naman eh. Ilan pa? Subukan mong gawin yan. Nakatawa tuloy ako sa mga naalala ko. Minsan may mga tao daw na kapapasok pala sa trabaho, babali na. Alam niyo ba yun? Total, pastor. Total, boss. Mari, ang sweldoan nyo, 1 linggo. Nagdalawang araw pa lang. Boss, sweldo naman ako sa ano, di ba? Kaso kailangan ko na ngayon eh. Huwag ganon. Intindihan niyo ba yun? Sabi sa boss, ano ka? Di ba? Kasi nagmamadali ka eh. Ganun talaga. Minsan, kailangan mo maghintay. At lalo spiritual, may usapan nila dito, everlasting rewards eh. Tapos naiinip ka. Hindi ko alam kung ano, pang ano na to, ilang point na to. Understand na para hindi ka manghina, sigurado may reward. Pareho yun, positive tsaka negative. Para hindi ka manghina, alam mo, pag nanghina, hina ka dyan, may reward dyan, palo. Kung alam mo may reward, hindi ka mapagod. Pahinga ka lang. May sweldo naman ako eh. Amen? May kapalit naman to, may reward naman to, tapos papagod-pagod ka. Kaya mga biruan pag ano, ganun eh. Kasi iba naman, one day millionaire. Kakain sa ano yun, saan-saan. Mga sa opisina, may nauso lang, milk tea. Ang mahal-mahal ng milk tea. Tsaka yung Starbucks, kaya tawanan. Minsan-minsan nag-Starbucks eh, pero ganun eh, talagang nakakaano rin. Minsan kami mga pasto, pag nag-Starbucks kami, parang nag-aasaran din kami, di naman masarap dito eh. Tsaka, pasosyal lang to eh. Kasi yung mga tao nun talaga gano'n. Iba may dala pang aso, may laptop, may ng gadget na lang. Tatambay na yun doon. Tayo, anong gagawin natin dito? So siguraduhin mo, antindihin natin na may reward, negative and positive yan. So pag ikaw, alam mo, nakatingin ka doon sa price of the high calling of God. Okay, sinabi ni Paul yun. Hindi ka mapagod kasi mapagod ka man ngayon. Sigurado yung reward eh. Inaabangan mo. Lalo tayo. Sabi nga yung daddy, ilang taon na si daddy ako. Dati bata lang din ako eh. Ang bilis ng panahon, huwag kang maiinip. Saglit lang yan. Sino ba, nung 20 ano ako nung ano eh. Napunta ako sa church. Ang bilis lang nun. Kaya si Pastor, ganun lagi din ang kwento. Pag nagkakwento si Pastor na, dati 20 anyos ako na napunta sa church, nakaka-relate ako, ganun din pala eh. Kasi ilang taon ba? Ang bilis! Mga bata, naglalaki yan. Huwag kang mainip. Huwag kang mapagod. Lalo sa paggawa ng mabuti. Continue lang tayo. For he that soweth his flesh. Sino nagtanim dito bukas, andun na yung bunga. Walang ganon. Unless ano yan, yung gourd. Hindi rin. Or, mayroon ako ditong halaman, ang bilis ito ano eh. Pero lalo pag fruit-bearing tree, ang tagal niyan. Magtanim ka ngayon, aani ka, matagal. Hindi lang taon, depende. Depende yung mga, ano, di ba, taon. Lalo sa ministry, dekada. Kaya sabi dito, again, ano to, dalawa. Pag nagtanim ka ng kalokohan, ng makalaman, mga salaman, ano anahin, ano anahin, yan, bisyo.
Tinatanim mo rin yan eh. Gusto, di naman inubo eh. Hindi naman nagkasakit ng 1 linggo eh. Tinatanim mo yan. Katawan mo, bisyo, tinatanim mo yan. Pati utak mo, lalo pag alcohol. Aanihin mo yan. May doon ako, parang inaani ko rin kasi medyo nagbisyo rin ako ng ilang taon nung college kasi. Kaya nagsisiyang ko na yun. Pero naramdam ko yun. Ito talaga yung ano nun. Yung bunga nun. Dati ang nagkaubo ko saglit lang eh. And after nun, ang lala na. So buti nahinto ko agad. Ano, tatanim ka? Anong tatanim mo? Salaman? Ano yung mga salaman? Kaya katamaran, kabastusan, alayawan, bisyo, kasinungalingan, yan lang yan eh. Tatanim mo ba yan? Anong gusto mong career? Pastor, ano ako? Manggagancho ako. Meron bang gano'n? Sa bata walang gano'n eh. Pero dami gumagawa ngayon. Bakit sila napunta doon? Umpisa pa lang yun, ino-offer sa kanila yun, nagustuhan nila eh. Ba't nila nagustuhan yun? May tinanim na rin sila. Yung mga nag-artista, politiko na loko-loko, sana hindi lahat, no? Especially artista. Inopera niya, bakit sila pumayag? Ba't yung iba hindi mapayag? Kasi maghuhubad ka, ganyan. Ba't sila pumayag in the first place? May nakatanim na doon. Ang gusto nila, easy money. Laman yun eh. Ay, hubad lang pala. Okay lang, kaysa naman di ako kumita. Hindi mo lang naisip na kasalanan yun. At pagtanda mo eh, wala ka na kwenta kasi pangit mo na eh. Hindi naisip yun kasi gusto easy money. Natanim na yon sa kanya. May nagtanim sa kanya kung sino mo si Raulo yun. Ba't mo pinatanim sa'yo? So wag ka magtanim, mga bata. Umiiksi kayo maaga. Yun ang itanim nyo, karakter. Yung kasipagan, hindi yung katamaran. At puro cellphone, kailan lang, narinig ko yung isang ano, bakit natin naaral to? Hindi natin kailangan ito paglaki. Narinig nyo na ba yun? Yung mga ganyan ngayon, kasi palibasa mayaman eh. Mayayabang, hindi mo kailangan mabata. Paano mo nalaman? Kaya nga pinapaalam sa kanila yan, later may mili sila sa buhay, sa sila magaling. Kaya mo nakarali nila yan. Ako hindi ako believe sa gano'n, iyayabang pati yan. Intindihan nyo ba yun? Kaya yan ang tanim nyo sa sarili nyo mga bata. Yan, church lang eh, lalo na. Eh kung nagsasawa ka, napapagod ka salita ng Diyos, anong tinatanim mo sa sarili mo? Eh mas maganda rin tinatanim mo sa sarili mo. Memorize, tinatanim mo yan. Pinapasok mo yan, pinapasok mo yan. So nakikinig ka ng preaching. Nagtatanim ka ng magandang bagay. Pwede, gusto ko linawin lang to, hindi ito kaligtasan ng kaluluwa na magawa ka na mabuti, obviously. Ang pinag-usapan ito, mga kapatid na to, di ba? Sabi dyan, brethren. Okay? Kaya sinasabi ditong sow in the spirit, yan, salita na naman ng Diyos, nakakasawa naman. Pagbubunga rin yan, baka pastor ka pa, di at least nagamit yan. Amen? Kahit di ka pastor, soul winner ka eh. Unti-unti mo nakukuha yan. Nakita ko sa ibang tao yan, kasi nga nag-observe din ako. Ang ganda pala nun. Kung gusto soul winning ka, alam mo yung Bible, yung mga taong, dalawa lang response siya, iba hahanga, iba ibwisit sa'yo. Ano klase yung ibwisit sa ganyan? Siyempre, sila yung negative. Nayabang pa. Pero yung iba na, wow! Di ba? Kaysa naman alam mo, DC tsaka MCU. Kukumpiyahan lang naman yung mga yan. Tandang ulit, walang kwenta. Pag alam mo yung Bible, wala kang talo. Amen? Doon ka magtanim! Para later, aani ka rin ng maganda. At yung another point dyan, yung kabaligtaran, huwag kang magtanim ng mali, di ba? Salaman, sinungalinga, kalandian. Ibang mga lalaki daw, inakabisado yung mga pick-up line. Ano ba yun? Ang bobola. Nag-iipon ng joke. Kahit yung ibang pastor, nag-iipon. Ako naalala ko lang kasi lagi na pero alam niyo ba, may libro kayo may babasa sa, mabibili sa
national. Puro joke. Kaya, may alam ko siguro, no? Minsan kasi ganyan eh, diba? Kahit saan, no? Kahit sa Facebook ko yun, di ba? Di ba, may magkaroon lang ng content, collection ng mga joke yun. Lalo kayong Captain America, alam niyo ba yun? Anong tawag mo sa matabang isda? Ano? Fatigue. Yeah. Alala ko pa yan, ano? Gets nyo ba? Fatigue. Puro gano'n utak mo, puro gano'n. Pastor ka pa naman, nag-preach ka. Wala kang Bible verse dyan. Pero maraming joke. Yung mga member ngayon, ano sabi? Praise the Lord, amen. Wala, hindi din sila lalakas. Bandang huli, pagod. Ayoko na, wala nang pataway, wala nang pagod na. Wala nang Kaya sabi dito, let us not be weary in well doing. Actually, ano na siya, end eh. So kung ginagawa mo yung mga nasa taas, sabi dyan, lalong huwag ka mapagod, lalo pag alam mong ginagawa mo mabuti. Ginagawa mo mabuti, mag-church, manalangin, tumulong. Okay, again, iba-ibang ano yan, kaya inaaral natin lahat eh. Hindi pwede masyadong mababaw, so may bida ka na. Alamin mo kung saan relate yan. At kung saan applicable, to what extent. Men, huwag kayo mapagod, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi, balik tayo sa rewards. Isang araw, may tamang panahon. Yung joy, di ba? Tamang panahon, o... Basta yun na yun, alam niyo yung joy, di ba? Ako alam ko yung Judith na yun. Kasi, tinatansya mo yung budget mo. Ako, lahat ng bayaran nasa akin eh. Mabuti may ano na, Maya. Inalagay ko lang, transfer. Ansyado ko na yun. Magtitipid ako pag akinse kasi wala. Napunta lahat sa internet natin, 2. Meralco, 2. Tubig, 2. Subscribe ako sa YouTube. Huwag kayo mapagod. Kasi darating yan, hindi na pwedeng hindi eh. Merong para, may panahon, nagtanim ka, lalo alam ng Diyos na tama yung ginawa mo. Palagi mo walang ano yun. Posible yun. By the way, huwag ka rin mag-faint. Ibig sabihin na faint na pagod. Excuse me po. Ako, iniisip ko na, si Brother James kaya mag-preach muna. Hirapan na ako eh. Kaso trabaho ko to eh. Makukuha na tayo kay Bad, kaso paano kung 2 buwan ako mag-ganito? Gawin ko na lang. Amen? Huwag kayo mapagod. So ito supporting lang, bago yung last natin. Paano masabi nga hindi ka pagod? Paano malaman yung isang tao pagod na? Naalala ko yung meme na naman sa alam mo daw isang tao mag-resign na eh. Ay, nilista nyo, nakatawa ako kasi totoo lahat eh. Una na ginagawa, nag-uubos ng leave. Nagtatanong ng alimutan ko iba. Absent, biglaan. Kasi nag-a-apply na sa ibang kumpanya. Alam namin yan eh. So may mga signs. So yung opportunity na hinahabol ng mga yan, baliktad. Paano kaya hindi ako mag-church? Kasi may dahilan na ako kasi may ulan. Pag tinignan yung bagyo, natatakot din ako eh. Sabi ng bagyo, devastating, gano'n niya. Huwag kaya ito mag-church muna. No? Metro Manila sinasabi. Hindi na, isip-isip ko lang, kung bumaha, di baha. Losongin ang baha.
Hindi matakot sa bahay. Wala yung bahay. Nandun ka lang sa bahay, wala naman palang bagyo. Parang ng Lunes. Mga bata, wala naman bagyo. Ano nangyari? So, opportunity na hinahanap natin, maglingkod. Hindi yung mag-excuse. Hindi ako attend kasi may kailan mo nawala yung module? Actually, kung masipag ka talaga estudyante, di ba? Kahit wala kang assignment, nag-aaral ka eh. Ni-review mo yan. Baka hindi nyo alam yun. Pag medyo meron kayo nakakaligtaan, basa-basahin yung announcement. So, wala pa rin excuse kasi kahit ano namang araw, assignment man yan, kahapon din nakatin si Miguel, naglalaba. So, syempre, wala tayong magagawa, pero salamat nag-isikap din yun, no? Pero basta, daming labada again. Pwede na mamayang gabi, umaga, ba't mo itatiming sa church? Yun ang tanong. Kasi pagod ka na, hindi ka natagod sa ibang bagay, natagod ka sa in well-doing, yung paggawa ng mabuti. Pumapagod ka sa paggawa ng mabuti. Pagod na ako mag-church, pagod na ako mag-pray, pagod na ako maglingkod. Mali. Never ka na dapat mapagod sa paglilingkod. Nang tama pa. Kaya nga well-doing, ginagawa mo tama, mapapagod ka, para ka namang, ikaw ba mapagod ka ba kumain? Ba't ganun? Siyempre, magandang bagay sa, diba? Hindi ka napapagod. Yung sa kasalanan, dito ka na napapagod. Tapusin ko na to again, may another point lang. Especially, saka dapat di mapagod. Sa paggawa ng mabuti, especially, dapat sa iba, lahat ng tao daw eh. Pero lalo naman sa kapatid, amen? Doon ka pa napagod. Kung sabi natin ako, introvert ako, so, minsan, nakakapagod mag-ano lang ng tao eh. Basta, ganyan. Kapagod yan sa mga maniwala kayo. Gusto ko magkulong eh. Pero kailangan eh. But especially, saan mo gagawin yung dapat at lalo kung hindi ka mapagod? Doon sa mga kapatid. Yun ang priority natin dito. Yan ang sinabi ng Bible, di sinabi nyo, Pastor, bakit yung mga taga-church lang? Hindi naman sinabing ganun eh. Kung kaya mo pa sa labas, mag-entertain, tumulong, sige, gawin mo. Pero huwag mo i-neglect, lalo daw eh, yung mga kapatid. Kung gagawa ka rin lang mabuti, kunwari ako ay doktor, mag-live check-up ako, sino unahin ko? Sa labas? O eto mo, nangangailangan din. O unahin ko na yung mga kapatid. Malinaw po yan, ako kayo mga ano. Kaya iba nakapagod. Napagod ka na sa labas eh. Hindi mo ginawa sa loob. Nakapagod talaga yun. Tapos dito ka magsusungit. Kayo kasi, alam nyo ba, nagano ako doon, tapos kayo, sikap din kayo. Kung ginawa mo na mabuti to, makikita katulong mo yan later, parang point number 2, di ba? May katulong ka na, hindi ka mapagod. Tapos sila mismo, gano'n ka, tutulungan ka rin nila kasi kapatid ka rin eh. Hindi ka kailangan mapagod eh. Alamin mo lang yung tamang diskarte at mga pamamaraan, kaya sabi ng Bible. Hindi ka mapagod, magre-renew yan. Last, basta dami pa yan ah. Pero isang ano lang to eh. Isang magkakasama lang to. After ng verse 10, may sinasabi siya dito, hindi ko nabasahin lahat. May kalaban ng mga lingkod ng Diyos, alam niyo ba yun? Sino kalaban ng Diyos, ng lingkod ng Diyos? Especially nung panahon ng Acts, mga Hudyo. So alam niyo ba, bakit tayo nakapagod? Yun na lang panghuling point ko. Intindihin niyo bakit kayo napagod. At naiintindihan ko rin kayo. Kasi nga, may mga kalaban ng lingkod ng Diyos. Ang ginagawa kay Paul dito, tingnan nyo. Ginagawa ko na yung kailangan kong gawin, tapos meron pa tayo dyan mga Judaizer to, ini-influensya pa yung mga kapatid. Eh nagtuturo nga si Paul na, hindi natin kailangan yan eh. Kasi may iba magtuturo, kailangan yan. Ano mangyayari sa inyo? Kung ikaw yung tagapagturo.
Tinuro mo na yung tama, may tuturo iba na mali. Pwede parang nagbungkal ka ng tinabunan, bubungkalin mo ulit. Kaya na nakakapagod. Lagi tanda yung iba kasi naintindihan ko minsan, Pastor, salita ka lang naman dyan, nakakapagod doon. So palagi nagsasalita, nagdadaan ng parot ba ako? Di ba naman, di ba? Bawat salita na binabagay nito may yun. Iniisip ko muna yun. At bago mag-isip, kaya kayo ba nakapagod mag-isip kasi mag-isip, kasi nakakapagod yun. Evaluate mo na anong kailangan ng kapatid. Nakakapagod yun. So kaya yun ang huling point natin, may kalaban tayo, kaya dapat huwag ka mapagod. Mas kakailangan pa ng energy. Dahil may kalaban tayo, mag-ipon ka ng energy, huwag ka mapagod. Pag napagod ka, sa palagay mo na mangyayari? May kalaban. Mas napagod ka na, ano mangyayari? Kala mo mag-stay kung ano yung napundal mo ngayon. Kung nagtatanim ka. Nagtanim ka ngayon, tanim-tanim, may puno na. Forever na gano'n, forever na akong pahinga. Magte-take over yung mga damo doon. Yun ang totoo sa ministry. Kaya huwag ka mapagod. Yung mga anak ko, total, nakagraduate na. Inaalala si Job. Yaman na nga sila eh. Bakit pa siya nag-offer sa Panginoon? Kasi alam niya, baka yung mga anak ko magkasala. Lalo mga spoiled siguro yun. John Anderson na tayo. Pagod ka ba? Sino pagod na? Ako pagod na. 1 hour and 12 minutes na eh. Pero alam ko, ito yung kailangan nyo. Amen? Amen. Ngayon pagod, huwag nyo bawasan yung andun na kayo. Sanay na kayo mag-soul winning once a week. Babawasan nyo ba yun? Dati mo nang ginagawa, uma-attend ka 3 times a week. O kaya sabihin natin twice a week. Babawasan mo pa yung twice a week? Nagbe-pray ka dati everyday. Nagbibigay ka pa. Bawasan ko kaya to. Ini-expect na po yan eh. Pag nagbibigay ka na ng binabudget na yun, kasama na yun. May doy, baka hindi pa nagbibigay iba. Nasa inyo yan. Ini-expect na yun eh. Budget na yun. Bawasan mo pa yun? Kasi napagod ka. Balik tayo sa verse 10. Magandang bagay, huwag ka mapagod. Verse 9. By the way, sabi pala dito, siguradong aani ka if. Yan ang problema kahit sa tanim po. Aani ka na nga, doon ka pa tinamad. Uy, talong-talo. Ganun po yan kahit mga Kristiyano eh. Nakailang taon na, may nagawa na pa sa Panginoon, doon napagod. Nakakapagod naman mag-soul winning. Totoo yan, may reward ka na sa langit, pero still, ano tingin sa'yo ng tao? Tsaka ano yung, paano yung pinaghirapan mo? Pag hindi mo ginawa continually yan, mabubobo ka rin eh. Alam niyo ba yun? Sabi ko lagi sa'yo, nakatalino ka pag nag-soul winning ka eh. Kaya pinabayaan mo. Mabalik ka sa kabaliktaran. Lalo ka nang tatamarin. Lalo ka nang mahihirapan. Sinong pagod na? Tingnan ko ulit kayo. Bad, huwag kang mapagod ha? Lakas-lakas mo pa eh. Andiyan ka sa ano mo na nag-iipong ka. Mag-inspiration ka lang, huwag mo yabangan, pero pakita mo lang na ginagawa mo yung kaya mo. Eh si Bad, wala nga masyadong ano to eh. Alam niyo yung kalagayan ni Bad. Kaya natutuwa ako eh. Totoo yun. Nabanggit ko sa inyo, katabi ng Baptist, ganun nga eh. Hindi lahat ha. Madami mga ganun na medyo walang pag-ag-aralan, pero nagsikap, okay din. Sino man napagod? Yung mga pioneer dito, baka napagod na kayo, Bad ha? Kaya pinapakiramdaman ko lang si Brother James. Eh, masaya pa siya eh. Amen? Monitor ko yung preaching ni Bad. Ibig sabihin, nag-i-enjoy siya. Pag nakaganyan ka na lang, wala na yun. Pag gano'n na yun. Pa-late-late.
Kasi pagod na. Pagod na ba kayo? Aminin nyo rin kung pagod, pero marin nyo. Alamin nyo ano yung dapat nyong gawin, pwede nyong gawin para hindi ka mag-burn to the ground. Sabi sa English, ganun yun. Napagod. So, nag-aalala ako kay Sandra. Malakas ka pa naman, di ba? Balance mo lang yung buhay din. Mag-aaral. Prince. Again, hindi ko kayo inaano dito para mag-burn. Ang ministry, taon niya, hanggang mamatay tayo, maglilingkod tayo sa Diyos eh. So, alalay lang. Amen? Yung sabing na open kay pastor. Dito pala yan, saan na ba yun? Wala, naalala ko lang eh. Ano ba nakita yan? Sa ibang lugar ata. Anyway, Stephen, pagod ka na ba? Ito, napapagod to minsan eh. O diyan, pagod ka na ba? Huwag kang mapagod. Yun. Christian. Ito, masipag. Pero baka sa ibang bagay ba't may nakapabayaan ka? Kung nakapabayaan niya ibang bagay. Amen? Ano, tuwa ko. Biloy mo kung wala si Christian kahapon. Anong gagawin ko? Inuubo pa ako. Yung gitarista namin, parang ano din. Minsan, ano din. Kailangan kayo doon. Ngayon, magkakaroon tayong piano doon. Medyo makakabuelo kami doon. Kasi pianista kami. Pero yun, ang hirap pag wala pong kasama. So, gusundo. Mag-ahatid. Alam nga naman ako lang mag-ahatid. Kaya siya, nangangarap ako doon sa high ace. Meron kasing ganun. Isang pindot mo lang, bumubukas na mag-isa eh. Magkano naman kamahal yun? Kaya bisa kailangan na natin kasi mga tao, di mo alam. Nakaganon na nga, di pa ganyan. Hihirap. Wala sa bundok natin. Pero natuwa din ako doon, isang pindot lang. Di, bukas na. Hindi nakakapagod, no? Nakakapagod dito. Yung mga tagal na, sino mga tagal na dito? Dati, okay pa, amen? Si Pame, nakapagod ka na ba? It is minsan, di ba? Ayan, salamat, ano nyo. Ramdam ko yan. Wala sa ano nyo lang, sa itsura nyo lang. Eh. Parang, na naman. Parang gano'n, kitang-kita ko yan. Eh. Yung oras ng dating nyo, alam na this. Meron pa tayong memory chapter. Yan, magkakaalaman. Pagod ka na ba salita ng Diyos? Huwag tayo mapagod. Amen? Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita. We pray. Hindi na simpleng katotohanan nito, Lord. But again, madalas it's easier said than done. Ang daling magsabi hindi kayo pagod, pero talagang napagod kami. Panginoon, bigyan nyo kami ng lakas. Galing sa iyong salita, Panginoon. And then yung mga derivative din dito, Lord, of course, katalino, wisdom, of course, yung nakakapagod tong bagay nito, bakit kaya? Ano pwede namin gawin? Pwede kami humingi ng tulong. Pwede kaming maging maaga. Pwede kaming magpalakas muna para kami hindi mapagod kasi malakas kami. So I pray, bigyan nyo kami ng knowledge, Panginoon, understanding. Talagang mahina kami, Panginoon. Pagbigyan nyo po kami, Lord. Bigyan kami break, Panginoon, yung kailangan namin. Magpatuloy. Para again, napakagandang gawain, hindi dahil kinakapaguran. At nabanggit din kanina mo, sa last point, may mga kalabang kami nakakapagod. Pagpara bang, itong mga sinungaling na tulad, first teacher, parang sila pa yung nakamayagpag. Huwag kayong mapagod dahil labanan is labanan. Gera to eh. So, kailangan panalo ang gera, ang battle, and then ang gera. Sigurado kami panalo bandang huli, pero huwag kayong mapagod. Napagod kami, Panginoon. Sayang naman yung mga anihin, especially in the next generation. Dami pang kailangan gawin. Nawa, next generation of Church of the Lord ay medyo magaan na sila. Appreciate yung tinanim namin sa lugar na Lord. Kailangan po, Lord, kayo pong pala lagi. Paalala, bigyan ng lakas. I pray also for our food. Salamat sa mga nag-contribute. Palain niyo po, Lord, sila.
Yung kalakasan namin. Bless you po ng the rest of the day. Bible quiz, Panginoon, review, soul winning. Yung likod, bigyan nyo ng lakas, Panginoon. Kaya manalati, in Jesus' name we pray. Amen.